Ang Diyos po ba? Kasi sabi mo, tao na, tsaka Diyos niya. Yung bangsang nagdadasal, hindi niya ba hinubad yung kanyang pagka-Diyos? Kasi ikaw nag-insist na siya'y tao na, Diyos pa. Ngayon, nagdasal si Kristo. Yung nagdasal sa Diyos, inubad niya ba yung pagka-Diyos? Inalis niya ba? O hindi niya nakasama yung pagka-Diyos? Naniniwala ka mga Seventh-day Adventist, so si pumarito sa lumang bilang tao, siya ay Diyos at tao. Pero yung pagkatao niya ang nananalangin. Oh, pero yung pagka-Diyos niya, saan? Kasama niya, pero yung pagkatao niya ang nananalangin. Kasama rin po doon sa nagpatira pa. Magkabukod na tinaglay ni Cristo ni Cristo. Opo. Okay, tingin kita. May 30 seconds ako marami. Sige. Sa doktrina ng mga Seventh-day Adventist, magkahiwalay na, magkabukod, bagamat isang persona ni Cristo, magkabukod niya ang pinagayon ni sa kalagayan niya na pagkatao sa pagkatao. Yung pagkatao niya ang nananalangin, hindi ang kanyang pagkatao. Nabasa ko po yung yung fundamental beliefs. Si Jesus po, ang isang persona niya ay binubuo ng dalawang nature, tao na Diyos pa. So, ibig mo sabihin, nung nagdasal si Jesus sa isa pang Diyos, yung pagka-Diyos niya, nandun kasama niyang nagpatira pa sa Diyos. Gusto ko lang maging malinaw. That's a gross misunderstanding ng doktrina. Sandali. Sasagutin ko sa post. Huwag mo muna ako sana, tinilino ko. Ang paniniwala niyo ba, nung si Jesus, si isang persona niya, binubuo ng dalawang nature, tao na Diyos pa, nagdasal siya, nagpatira pa, umiiyak, nagmamakawa sa Diyos. Kasama ba, nandun din yung pagka-Diyos nang nagpatira pa sa isang Diyos pa? Yung pagkatao niya ang nagpatira pa, nananalangin sa Ama. Nasaan yung pagka-Diyos niya? Nasa kanya, pero ay, nasa kanya. Salamat. Ulitin ko mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid. Hindi kayo bago kayo tatawag. Si Jesus ay nagtatawag-tawag. Nasa kanya yung pagka-Diyos at pagkatao. Pero ano man yung ginagawa ng kanyang pagkatao, virtue is humanity, hindi yung credit sa kanyang pagka-Diyos. Again, si Jesus nagutom. Sino po ang nagutom sa dalawa? Si Jesus sa kanyang pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, hindi nagutom. Hindi nagutom si Jesus sa kanyang pagkatao. Ilan ba talaga ang Jesus? Isa na may dalawang likas sa kalagayan. Opo. Pero yung isa nagutom. Yun ang nagutom, yung pagka-Diyos. Yung isa hindi nagutom. Kasi dahil tinuturo ng Biblia Dali. Yung isang Jesus nagutom. Yung isang Jesus ang nagutom, pero yung pagka-Diyos na hindi. Okay. Yung isang Jesus, hindi nagutom. Sasagot na ako. Opo. Sasagot ako. 30 seconds naman ako. Nung si Jesus ay Diyos na. Anong si Jesus ay nagkatao. Magkabukod yung tinaglay yung pagka-Diyos at pagkatao. Sabi ko, ano nga yung nararanasan ng kanyang pagkatao? Bagamat nararanasan ng kanyang persona, hindi yung nararanasan ng kanyang pagka-Diyos. Yun ang doktrina namin tinatanong sila sa debata. Start now. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng papulit pa sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng buwan. Mamaya ako magpapahayag ng aking damdamin kay Brother June. Pagka kayo pa man ay rebuttal ko po ngayon, alam mo ninyo, ang paksa, siya po ang may burden of proof na ipatunayan ang mga argumentong yan. Hindi po ako ang may dapat magpatunay kung hindi ba sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Lalabas, ibabalik niya sa akin yung ganong argumento. Para bang ganito? Mababasa mo ba na si Kibuloy ay hindi Diyos sa Bible? Pag wala kang nabasa, lalabas, siya na nga yung Father. Actually, wallahi ladim, sumusumpa ako kay Allah. May dalawang Kibuloy dito pumunta. Yan ang kanilang pangaturan. May mababasa ka ba sa Bible na hindi Diyos si Kibuloy? I swear before Allah. Nakita mo yung ganyang argumento? Ngayon, masama ba na yung nagpakilala o kinikilala niyang sarili niya na siya ay Diyos? Ipakilala niya, ako ang Diyos? Ano po ang sabi niya? Magkakaroon daw ng kaguluhan pag sinabi niya ang Diyos. Di naglihim. Dapat pinalitan natin ang paksa. Nilihim ba ni Kristo na siya ay Diyos? Hindi niya hinayag eh. Lumalabas sa mga talatang binabasa niya, si pantaha niya, imagination niya, paliwanag niyang sarili. Bakit? Kasi kahit yung international scholar nila, hindi ganun ang paliwanag eh. Binabasa ko yung Raymond Brown. Binabasa ko sa kanya. Ano ba sabi ni Raymond Brown? Jesus is never called God in the Synoptic Gospel. And a passage like Mark, may kasunod, Brother June. Hindi mo binasa. And the passage like Mark 10:18, yung sinabi ni Kristo, why do you call me good? There is no good but God alone. Ano sabi?
would seem to exclude a preserved memory that Jesus used the title of himself. Meron nga siyang paliwanag dito na yung title ng Diyos, kasama yung talatang chapter 10 verse 18, hindi po papasok sa isipan ng sino mang bumabasa na si Jesus ang Diyos. Kanya nga, yung paliwanag niya doon sa chapter 10 verse 18, na sinasabi rin ni Kristo, bakit mo kong tinatawag na Diyos? Bakit mo kong tinatawag na mabuti? Walang mabuti. Ang Diyos, may dagdag siya, may Diyos Ako nga yun. Wala namang ganun. Impact sa paliwanag ng Seventh-day Adventist again. Kaya nga ginagamit ko to kasi dapat dito ka nagbatay. Para makumbinsi mo kami na ito yung official na paniniwala mo, hindi mo lang sariling interpretation. Kasi kung ganyan ang paliwanag mo, ito ho kasi talagang binabasa natin, sinisiyasat, hindi kailangan letra-letra. Ang dami ng ganyan gumawa Nagtayo na lang ng kanya-kanyang sariling sekta Kasi kanya-kanyang interpretation. Kanya-kanyang interpretation mantakin mo yung paliwanag mo. Please naman, Brother June. Pity po. Hindi ko alam kung matalino ka, pero ano ba naman paliwanag yung Brother June? Nagdasal si Jesus. Ang nagdasal sa kanya, yung pagka-Diyos. Pero yung pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, hindi nagdasal. Sabi mo, kasama niya sa isang, kasama. Nasaan yun? Kasama sa nagpatira pa. Hirap na hirap kang sagutin yun Why? Wala sa talata na yung nagdasal, yung Diyos din. Kasi pag sinabi mo talagang ganun, Diyos sa tao na, sige na, tao na, Diyos pa, kasama niya sa isang persona, nagpatira pa. Aminin mo ngayon, yung isang Diyos, nandun nagpatira pa, nagpapatira pa, sa isa pang Diyos. O di dilema, ganyan ang paliwanag ng mga nagbabasa rin ng Biblia, katulad din ng dating daan. Basta na bang magdasal yung Diyos? Interpretation niya yun Kaya hindi po pwedeng, kailangan unawa. Hindi, kanya-kanya kayo unawa. Come on, Brother June. Official ninyo, ang sabi ninyo, ang namatay sa krus yung pagkatao, hindi namatay yung Diyos. Kinwestiyon kayo ng mga Christian Kasi may mga Kristiyano ang namatay both nature ni Jesus na tao na Diyos pa. Yan ang problema. Kanya-kanya kayong interpretation. Kaya nga, nasisisi mo ba ako, Brother June? Yan bang mga pinagsasabi mo, interpretation mo lang, sariling paliwanag mo? Kasi kung ganun, ginagalang kita. Kaya lang dumampot ka sa Baptist. May masama bang dumampot sa Baptist? Sandali lang, yung Baptist matakaw sa baboy. Hindi nagsasabat. Ba't ka doon nagdampot? Ng fundamental na paniniwala patungkol kay Kristo. Bakit hindi nagdampot dito sa international scholar? Ito, meron akong binat. A group of international Seventh-day Adventist scholars wrote the SDA International Bible Commentary. Bakit hindi mo kinuha dito? Lahat ng paliwanag mong talata, salungat. Ni glimpse, wala po. Kanya, ngayon, bakit daw binanggit ko na tao si Kristo sa Synoptic Gospel? Kasi mas maliwanag Si Jesus napagod. Sabi ng Isaias, ang Diyos hindi napapagod, ni nalulupaypay. Paano mo ngayon isasaksak mo na naman? Kasi yung Jesus na tao, yun ang napagod. Yung Jesus na Diyos, hindi napagod. Kaya may na-visit na pastor dito, 3 kali lang. Ano nangyari? 2 ng persona ni Jesus. Hindi niya na ma-reconcile yung dalawa Doon nga kita inipit Huwag mawalang dahalang sa'yo Si Jesus namatay. Sabi ng talata, binuhay ng Diyos. Sino yung Diyos na bumuhay? Sabi niya, yung isang Jesus na Diyos. Yung isang Jesus na buhay, namatay, ang bumuhay doon, yung isang Jesus na Diyos. O di dalawang Jesus, isang namatay, isang buhay. Di ba? Naku naman, June. Please naman. Huwag naman ganun. Ngayon, bakit ko po nagigibaw yung kanya sinasabi? Kayo pong magpasya. Naniniwala si Jesus na siya ay Diyos. Ayon po sa Synoptic Gospel. Nagbasa siya patungkol sa hibala.
Hindi po sapat yun eh. Tayo mga Muslim, sabi nga natin, bumuhay nga siya ng patay. Biid nila, kapahintulutan ni Allah. Ngayon, binasa ko yung chapter 5 verse 30. Bagamat wala sa synoptic gospel, I by myself can do nothing. Medyo may twist siya dun. Kung ano raw ginagawa ng ima, ginagawa din niya. Kanya lang, sinabi niya, wala akong magagawa sa ganang aking sarili. So lahat kapahintulutan ng Diyos. Ang Diyos ba pwede magsabi, wala akong magagawa sa ganang aking sarili, kailangan may kasama ako? Hindi po. Tapos, sino po ang Panginoon ng langit at lupa? Pinakilala, sabi niya, hindi daw obligasyon na magpakilala. May pinakilala si Kristo eh. Una, wala sa synoptics, pero sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Na ano, makilala ka na kaisa-isang Diyos na tunay. At akseso Kristo ay iyong sinugo. Ano pa? 11:25 ng Mateo. Nang oras na iyon ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Oo. Kita mo? Ang Panginoon ng langit at lupa, hindi siya. Ipinakilala niya kung sino. Ang linaw eh. Pagkatapos tumaing siya, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Utang na loob. Ano na namang palusot? Ang sumigaw yung pagkatao. Pero yung pagka-Diyos, tahimik lang yun. Hindi ka rin narinig? Sino yung tinatawag ng Diyos? Kung kasama niya yung isa. Kaya magulo talaga yan. Kasi siningit mo yung apostatic eh. Di ba? Matakin mo, napakahirap talaga. Yan ang napakasimple. Yung talatang mga binasa ko, hindi po talagang papasok sa kokote mo. Napakaraming talata na si Jesus ang Diyos. Sasalungat po talaga sa logic at kahit po sa scripture. Kasi may si Jesus may pinakilala. Kung mapapansin mo, puro si Pantaha po yung kanyang pagpapaliwanag. Walang direkta. Ganun daw ang pag-aaral ng Biblia. Si Pantaha, palapalagay. Hindi katulad natin eh. Kanya nga naliwanagan kami sa Islam eh. Napakalinaw na sinabi po ng Islam kung sino ang tunay na Diyos. Wala namang Muslim na magtatalo kung sino ang Diyos, pangalan ng Diyos, ilan ang Diyos, katulad ng nangyayari sa inyo. Yun ang gusto ko ipahayag sa aking last atindig. Kaya, yun ang aking pinipilit kong paniwala, pinipilit kong tumbukin yung mga sinasabi, makumbinsi ako. Brother John, convince us na talagang si Jesus ay Diyos ayon sa synoptic gospel. Kasi yung mga talatang nilahad ko, ako naniniwala, giniba ko lahat ng mga sipantaha mo. Kasi direkta, ang palusot ko lang, hindi naman kami naniniwala. Hindi naman, talaga naman naniniwala kami, si Jesus ay tao. Therefore, aminin mo na, ang synoptic gospel, ang pagpapakilala, si Jesus ay tao. Sugo, propeta, ano pa sabi? Pagka-propeta ni Jesus. O yung ano, teka, yung sekreto pala, sabi, I tell nothing secret. Okay, basa. Tingnan nyo, tingnan nyo. Wala sa synoptic to, pero ito sinabi ni Kristo. Sa Juan 18, talatang 20. Oh. Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayagang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinabi sa lihim. Wala pala siyang secret eh. Wala siyang lihim. Ako may lihim ako. Wag na, baka alamin niyo. May secret ako. Ikaw ba, Sheikh Mansour, may secret din? Ano secret? Wala. Oh. Sandali. Ano sabi ni Kristo? I tell nothing in secret.
Pero si Brother June, sikreto. Hindi muna niya pinayag. Hindi sabi ni Cristo. Parating yung kasama. Dapat hayagang sinabi niya. Napakadali. At inamin niya, walang apostol na nagpakilala siya ang Diyos. Impak ang mga apostol nagdasal sa Diyos. Si Kristo, sa paniniwala ng apostol, pahis, alipin. Katulad ng paniniwala ng Quran, Inni Abdullah. Bibigyan ko ng ilang minutes lang. 2 minutes. 2 minutes na lang. Kaya, Brother June, gusto naming unawain ng mga sinasabi mo rito. Kayo po ang magpasya. Yung bang talata, walang husgahan. Yung bang mga talata na sinabi niya, napakalino bang maintindihan ng isang matinong nagbabasa, na mararamdaman mo, papasok sa kote mo, siya ay Diyos, nagpapakilala ng Diyos. Subject for interpretation eh. Feeling mo lang ganun eh. Eh, yung mga binabasa kong talata, napakalinaw eh. Ano bang pagpapakilala niya? Tungkol sa pagkapropeta. Di ba? Siya ay isang propeta. Siya ay sugo. Sugo siya. Iba po yung sugo sa nagsugo. Letra por letra, hindi mo na kailangan interpret pa. Yung mga talata, out of respect, mga talatang ginamit niya, talagang pinilit niyang mag-interpret at nagbasa pa siya ng mga Bible commentary kuno, ng iba't ibang mga scholar kuno. Unfortunately, hindi po sa scholar ng Seventh-day Adventist, kundi scholar ng mga matatakaw kumain ng baboy. Yung po sanang inaantay ko, yung ba official? Kasi kung sabihin mo, interpretation mo lang to, paliwanag, gagalangin kita. Kaya lang, hindi po official eh. Lahat ng sinabi mong talata, walang ganun sinasabi sa Seventh-day Adventist at saka sa fundamental belief nyo. May mga talatang ginamit dito, si Jesus ay Diyos, wala po doon sa mga talatang binanggit mo. Kundi highly quoted sa John at saka sa mga pinagsasabi ni Pablo. Bakit wala sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist? Hindi kaya gumagawa ka na ng sarili mo. Alala ko yung huling tanong ko eh. Ganito rin. With all due respect. Kaya mamaya sa pagtindig ko, dadawahan natin si Brother June. Siguro sapat na to. Bahala na kayo. Kayo na po ang mangusga. Kayo na po kung sino po ang may matibay na argumento. Maraming salamat po sa inyo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. No way, you cannot destroy my